Pakinggan natin tong opinion o message ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na nagbigay siya opinion, komento doon sa labanan ngayon sa Iraq, na kung saan ang kanilang presidente sa correction sa Israel na naglalabanan, binigyan niya ng mga anong klaseng leader ang Israel. Nakasama niya ito, pero ang huling habilin niya, tapusin na yung Gaza Strip. Tama yun, para sa akin din, tapusin na yan, para tapos na rin ang gera, o kaya at least peaceful na siya sa area niya. Tapusin na yan, Tinimulan ng gera, di tapusin mo. Kasi ang dami na rin nagsakripisyo, di isang pagsakripisyo na lang sa ating mamamayang taga-Israel. Ilang Pilipino ang nadamay dito. Ang kumpirmado, 2 Pilipino namatay at marami pang mga nawawalang Pilipino. So, barbaric talaga, terrorism talaga ang ginawa ng grupo ng nasa Gaza Strip o mga Palestinian. Biruin mo naman na pagpapatay nila ang mga inosenteng sibilyan, bata, matanda. Anong kinalaman nila doon? Sabi nga ni Kadigong, ubusin niyo yung military, huwag niyo lang idamay yung mga inosenteng sibilyan. Tama yun. Bakit? Anong kinalaman ng sibilyan para patayin nyo? Tingnan nyo ngayon, naka-hostage na ngayon ang Israel. Hindi nila pinagpapatay mga hostage na sundalo. What I mean, hostage na captured. Na-captured yung mga sundalo, pero hindi niya ginagalaw, hindi niya sinasaktan. At alam ko yung palalayan, kasi hindi sila terorista. Yung mga Hamas na yan, terorista. So, biruin mo, dadamay nila. Talaga naman ito. I'm sorry for the Muslim. Bakit na lang ganun? Pag nakakita kayo ng mga Kristiyano, pinapatay nyo na lang na parang hayop. Tingnan mo yung Israel, pinakita nila, hindi nila ginawa yung ginagawa ninyo. Mga sundalo na yun, I'm sorry for my statement sa mga kapatid ko, kaibigan at kumpare, classmate na ibang Muslim. Pero sabi nga nila, matahimik ang Muslim. Pero mayroon talagang gumagawa. Ang problema lang, hindi nyo kinukundina yung mga ungas na Muslim. Tingnan nyo sa Mindanao. Okay lang yung political rivalry. Okay yan kasi politika nga pero magulo pa rin. Kung katulad sa Mindanao, ganun din. Yung sa amin, personally, knowledge ko ito. Sa amin, sa OP Maguindanao. Sino ang nagpalusob sa Special Forces? Nakasama ako doon, ako'y 14 anyos. Muslim politician, hindi ko lang pangalanan. Siya ang nagpalusob sa amin. Biruin nyo, pinasya lang kami ng hapon kasama yung pulis. Yun pala, tinignan yung paksol namin. Ay, Diyos ko. Tinignan yung paksol namin, sa totoo lang. Madaling araw, ayun na, bakbakan na. Yun pala, almost 1 week na sila nasa loob ng bayan namin. Andun lang sila sa mga budiga nakatago, ng mga kasabwat na mga budiga, mga may budiga sa amin. Pero may pinalampas nila yun. Kasi sinabi nung nagbigay kape sa amin, yung sumulat sa amin, sa loob ng 3 araw, lulusobin namin kayo. Pinalipas yung 3 araw, saka nila nilusob kami. So, bakit napunta nga pala doon? Kasi yung pinag-uusapan dito, yung kapatid natin na Muslim, bakit ganun ang trato nila? Hindi ko maintindihan. Bakit ganun ang trato nila? Hindi ko rin alam sa kanilang sa loobin, bilang isang Kristiyano.
Pero sa religion, hindi gaano akong mukhang sa religion kasi ang religion walang nang papatalo sa religion. Ang pinag-usapan ko lang dito, bakit ganon? Sa aking kalooban bilang isang Kristiyano, bakit ganon na pag nakita niyo Kristiyano, parang hayop na lang tingin ninyo? Now, bakit doon sa Israel, nahuli na lang mismo yung mga sundalo, na-captured na, pero hindi nila sinasaktan? Kasi respeto sa bilang isang tao, nirespeto niya ang buhay ng isang tao. So, subaybayan ninyo yung opinion ng ating Pangulong Duterte sa nangyayari sa Israel. Dating Pangulong Rodrigo Duterte tinawag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isang classic warrior o mandirigma. May mensahe rin siya para sa punong ministro sa gitna na nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Narito ang balita ni Jade Calabroso. Si Netanyahu, he's a classic warrior. Hindi yan pampolitiko si warrior. You know, his brother died fighting the terrorists. Pati si Netanyahu, sundalo yan. Ito ang ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa pinakabagong episode na programang Gikan sa Masa para sa Masa, kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy. Inihambing rin ni Duterte si Netanyahu at si dating Pangulong Fidel V. Ramos dahil pareho silang sundalo. Subalit, he's not a classic example. The most that I could identify him with the Filipino, parang si Ramos yan. But ito si Netanyahu is more warrior yan. Warrior. Ramos was a very decent man. Sundalo pero he was always for peace. Ito si Netanyahu, hindi ito for peace. Even before this war, he is really a wartime president. Panggera talaga ito si Netanyahu. And he has lost in elections, parliamentary, naging prime minister, elections and parliamentary, natalo sila, naalis siya. I think this is the third or fourth time balik. tinutukoy ni Digong ang political power ni Netanyahu bilang longest-serving prime minister ng Israel at 6 na beses na itong nanungkulan sa nasabing pwesto sa loob ng mahigit 16 na taon. Noong 1973, kabilang si Netanyahu sa mga sundalong lumaban sa digmaang Yom Kippur na binansagan ring Ramadan War. Ito ang ika-4 na gyera sa pagitan ng mga Israeli at Arabo kung saan biglang inatake ng Egypt at Syria ang Israel. Ayon sa kasaysayan, nanaig ang Israel sa nasabing digmaan. Ngunit mahigit 2,500 Israeli ang nasawi at libu-libong Egyptian at Syrian din ang namatay. At ngayon, inihalin tulad ang masalimuot na kaganapan sa Yom Kippur sa biglaang pag-atake ng teroristang Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Ang biglaang pag-atake ng Hamas ang siya ring nagpatigil ng malawakang political divide at protesta ukol sa judicial overhaul sa Israel. 5 dekada at 1 araw ang nakalipas, si Netanyahu ay muling nahaharap sa isang gyera. Ngunit ngayon, siya ay tumatayong leader ng bansa. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Samantala, mariing kinundina ni dating Pangulong Duterte ang pag-atake ng Hamas sa mga sibilyan. At kung siya ang tatanungin kung ano ang kanyang gagawin kung siya ay nasa posisyon ngayon ng Israeli Prime Minister, ito ang kanyang sinabi. Israel has an atomic bomb. I think it is only Israel may atomic bomb dyan sa Middle East. Ihulog ko na lang yan, sabihin ko, tapos.